For today's video, meron na naman tayo gawang bed frame. Ito yung Dibaklas. Ang size naman na to ay 54 by 75. Ayan, kung mapapansin nyo dito, naglagay ako dito sa pinaka dulo ng flat bar. Ayan. Nilagyan ko siya dito ng flat bar para dun sa tutornilyohan niya. Nilagyan ko na rin siya ng butas. Ayan, bali 4 na sulok nilagyan natin para dun sa lalagyan ng tornilyo. Ayan, isasalpak natin yan dun sa may footboard at sa may headboard. Ayan. Ganyan lang ang itsura niyan. Gumamit ako dyan ng 1.5 by 1/4 na flat bar. Yan, tsaka ang binutas ko dyan is 8mm na bolt ang lalagyan natin dyan. Yan, dito pinulweld ko yan para matibay talaga siya. Pinulweld ko yan bago natin ilagay itong pinaka siding niya. Yan, mapapansin nyo, yan, lalagyan natin dito yung 1x1 na tubular. Yan, dito nga nag-groove din ako dito sa pinaka part na to para pumasok ng maayos yung tubular natin dito. Hindi ko kasi hinasang mabuti para hindi mawala yung pinakatibay ng ating bed frame o ng ating pinaka bed lock na yan. Yan, dyan natin siya ilalagay. Kung mapapansin nyo yan, nakapikit na siya. Gawa nga nang nilagay natin ng groove yung ilalim niya. Once kasi hindi natin nilagay yung groove yung ilalim na to, dito part na yan, isasagko yung pinaka 1x1 na tubular dun sa pinaka welding. Yan, papansin niya, nakapikit siya. Yan, para matibay yung welding natin yung paikot pa ganun. Para talaga namang solid yung tibay. Lalong itong pinaka brace natin is solid yung tibay niya. Ganito nga pala ako gumagawa ng bed frame. Ayan, kung papasin nyo nga dyan, 2x2 at saka pinapatungan ko lang siya ng 1x1 sa paikot. Ito yung part na to ay para maganda siyang tignan sa gilid. Kung mapapansin nyo, para makapal siyang tignan. At the same time, hindi malalaglag yung kutsyon niya sa gilid. Yan, ito yung pinaka headboard niya at saka yung pinaka footboard niya. Ayan, ganyan pa lang yung ayos niya. Bigyan ko din siya ng angle bar dito. Ayan, kung papasin may angle bar siya rito. Dito naman tatama yung ating gilid ng ating bed frame. Ayan. Yan, may butas na rin siya sa part na to. Yan, binutasan ko na rin yan. 8mm din yung ginamit ko dyan na pambutas para dun sa ating bolt. Ang pinakataas na ginawa ko dito mula dyan sa pinaka pangsalo na yan, papasin nyo na nakatutok dyan hanggang dito sa part na to ay meron siyang sukat na 35cm. Yan, 35cm yan. Lahat paikot yan. Dito ako kumuna sukat sa pinaka puting 35cm yan pataas. Yan, pero yung taas ng headboard hanggang dito sa dulo is meron siyang 1 metro o 100 cm. Yan. Dito naman tayo sa pinaka footboard niya, meron naman tong taas na mapapansin niyo yan, meron siyang 50. Ayan, kalahati ng ating headboard. 50 cm naman nilagay ko dito ang pinakataas ng ating footboard. Yan, mamaya ko na ilalagay yung pinaka-design niya. Yan, bago ko siya lagay ng design, kung mapapansin niyo yan, bubutasan ko na to. Pero ang gagawin ko dito, ilalak ko muna siya. Yan. Ilalagyan ko na siya ng F-clamp. Ayan, para hindi ko na siya i-tack. Kasi iba, pwede naman siya itatak na siya. Nilalagyan pa nila ng temporary lock para lang bago na butasan. Pero dito kailangan dito, pikit na pikit nga yung ating yan, yung pinaka flat bar dun sa ating frame para maayos yung pagkalapat na to. Ayan, gumamit tayo ng F-clamp dyan para sigurado tayo na lapat bago tayo magbutas. Ayan. Pwede rin naman itak nga natin tulad niya ng ginagawa ko ng iba, itatak muna nila bago sila magbutas. Pwede rin naman yung kaso nga lang ayoko ron kasi pagka i-grind mo ulit siya tapos lilinisin mo pa yung pinagka-weldingan mo. Itong ganitong diskarte, pwede rin naman to para sa akin mas okay to para mas maging mas mabilis at mas malinis yung ating trabaho. Yan, dito sa ating pagdi-design, ito na nga. Yan, tulad nung nauna ko sa video kasi pangalawang gawa ko na to ng bed frame na ganito ang design niya. Ayan. Bali gumawa lang tayo dito ng dalawang H, ng mga H na 5 piraso, tsaka natin siya pinagdikit-dikit. Ganyan yung ginagawa kong process para sigurado tayo na iisa lang ang sukat ng ating gagawin. Magnetic holder din, gamit ako dyan para mas mabilis. Para hindi na siya gagalaw kapag wineld natin.
Normally, temporary tack lang muna bago tayo mag full weld para make sure na talagang nasa eskwalado yung ating pagkakagawa. Ito na nga, bali 5/8 siya na pinagdikit-dikit natin. At ito ang ginamit ko dito, spacer 2x2 na tubular. Ayan, papansin nyo, 2x2 na tubular yung ginamit ko dito para sa pagtataking. Ayan, para maging isang sukat na lang at lalong mapabilis yung ating trabaho. Siya na yung nagsilbing ating spacer. Yung ating pinagtabasan na tubular na 2x2. At dito sa part na to, kasi kinulang pa to halos kasi medyo malaki yung ating headboard. Ito, meron pa tayong tinabas dito na 20 cm kasi laki lang ng ibang mga pyesa natin kanina. 22 cm at saka 24 cm yung ginamit natin dito sa pag-design. Yan. Ito rin gagamitin natin dito sa part ng pinakagilid niya. Yan. Ito na yung makinuha ko, na-actual ko ng sukat to. Kaya papasin nyo, yan. Yung part na isa na yun, na-actual ko ng sukat yan para hindi na tayo mahirapan sa pagsukat. Yan, ilalagay ko lang muna rito para siyang extra pa natin dito sa para hindi malayo yung design niya dito sa pinaka last part niya. Para hindi na ako mahirapan pang magputol-putol pa. Kaya inactual ko na siya rito sa part na to. Yan, ganyan yung magiging design niya sa pinakadulo. Yan, para hindi masyado lumaki yung pinakabutas niya. At the same time, nakadagdag din ng design yung pinaka ginawa natin sa last part. Dito sa part na to, yung papansin niyo yung butas na yan, lalagyan natin ng tubular yan sa loob. Magkakat lang tayo dito ng 1x1 na tubular. Kasi once kasi na nilagyan na natin na ng bolt, pagka hinigpitan na natin yung bolt, nakukupi yung ating tubular. Kaya ang naging diskarte ko rito, ayan, nung papansin niyo, nagkat ako dyan ng tubular na 1x1, yan ipapasok natin dito sa pinakaloob. Yan. Para mas lalo pang tumibay yung ating baklas na bed frame. Ayan, papasok lang natin ganyan. Make sure lang na medyo mahigpit ng konti yung ating pagkakatabas para hindi siya magdire-diretso ng hulog dun sa pinakadulo. Ayan. Napapansin nyo ito, mahampitin ako ng stick o ng welding rod yan para diretso tinagos ko sa kabila para hindi magdire-diretso na hulog itong ating kinat na 1x1 na tubular. Yan, bahala na kayo paano magiging diskarte, pero kasi ako ganito na naging diskarte ko rito para sigurado tayo na hindi magdire-diretso ang hulog natin doon sa dulo. Yan, nilagyan ko rin ng pako dito sa part na to. Yan, sinigurado ko na talaga hindi magdire-diretso hulog niyan. Yan, pero medyo masikip nga yung ginawa ko nga dyan. Masikip siya. Yan, tutusukin lang natin siya para makarating siya dun sa pinaka gitna ng ating butas. Yan. Siya yung magsisilbing spacer para kahit anong higpitan natin ng todo yung ating bolt, hindi makukupi yung ating frame. Yan. Once na nandun na siya, ayan, papasin hinugot ko na nga yung ating stopper dito, yung ating welding rod na sinaksak rito. Yan. Tapos sa part na yan, i-welding ko pa yan. Susuot ko yung pinaka welding rod na stick natin dyan, at saka paandarin ko yung makina dyan para sigurado tayo na matakman lang kahit konti para hindi siya dire-diretso ng hulog sa ilalim. Hindi na siya umalis dyan sa pinakagitna. Ito na nga yung ating mga design na grind ko na nga to. Ayan, papasin nyo, naka-grinder ko na lahat yan.
Bago ako magmasilya dyan, ipa-primer muna natin lahat yan. Yan. Primer muna natin lahat bago tayo masilya para mas maging maganda yung kapit ng ating masilya sa ating bakal o sa ating tubular. Lahat ng pinagdugtungan, primer muna natin. Yan. O lahat ng ating mamasilya ni primer natin para iwas din sa kalawang bago tayo magmasilya ng body filler. Ito na yung ating bed frame, 54 by 75. Ayan, di baklas yan. Ito na ating bed frame. Ayan, napinturahan na natin. Ayan, nakabaliktad yung frame na yan, kaya ganyan. Ayan. Ito yung kanyang headboard. Ayan. Headboard and footboard. Ayan, di baklas siya. Ayan, may mga nakabang siya kanyang mga saluhan. Ayan. Yung ating ginamit akong compressor. Ayan. At sumobra yung ating pagkakatimpla ng pintura. Kaya dinamay ko na rin ating itong martilyo. Ayan. Papansin nyo. Dinamay ko na yung martilyo natin. Dahil sumobra ng konti yung ating pinturang tinimpla. Ayan. Dahil sa sobrang pintura, dinamay ko na itong ating martilyo. Ayan. Hirap kasi na nabibitin magpintura. Kaya dinamay ko na yung martilyo natin. Ayan. Papansin nyo. Dahil sa sobra, dinamay ko na yung martilyo. Ayan. Ayan. Dinamay ko na yung martilyo. Ayan naman. Konting pintura kasi sumobra kaya dinamay ko na yung ating martilyo. Ayan. Kung papansin nyo, ako lang mag-isa bubuo ng ating bed frame. Ayan. Papatong nyo lang naman yan, tsaka nyo lalagyan ng bolt para hindi na siya matanggal. After nyo malagyan ng bolt, sa kabilang part naman na tayo. Bago natin siya ihigpitan. Ganun lang ang pag-assemble ng ating dibaklas na bed frame. Kaya napakadali, kahit na kayo lang nag-iisa, kaya nyo. Ayun, ganun lang, napakasimple lang talaga niya. Bali, ang bolt na nilagay ko dito is 10 pieces. Apat sa sulok na yan, taga-tagalawa. Tapos dito sa pinaka-headboard, sa pinaka-part ng gitna niya, meron pa ako nilagay dun na bolt. Ito yung ating final finish ng ating bed frame with 2 drawers with lock. Ayan. Di-assembly nga siya at the same time. Ayan, mapapasin, napakaganda ng ating finish. Ayan, talagang bed spacer talaga to. Mapapasin nyo, may dalawa siyang malalaking drawer. Ayan yung ating bolt. Ayan, temporary ko lang muna nilagay dahil babaklasin ko muna to bago natin to i-deliver kasi sa second floor to dadalhin. Ayan, sinasabi kong pangalawa, may dalawa pang bolt ako nilagay dyan para sigurado tayo sa tatag yan. At the same time, yung pinaka-drawer na yan, naging brace niya na rin ang ating paayan dahil nilagyan ko siya ng tornilyo dyan. Kaya talagang walang kauga-uga yan. At ito yung ating final, kasi napakalaki ng kanyang drawer. Talagang napakaraming damit na may lalagay talaga dyan. Yan. Yan, sobrang laki ng kanyang drawer. Yan, ganun lang guys, and thanks for watching.